Hello guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my vlog. And yes guys, no, almost 3 weeks din yata akong hindi nakapag-upload ng aking vlog kasi sobrang na-busy talaga ako guys. But for now guys, ito nga, nag-update na ako ng panibago kong vlog kasi merong mga nag-chat sa akin bakit daw wala na daw akong update ng aking panibagong vlog. Na-miss siguro nila ako. Charot. So sa topic natin ngayon guys, no, kung meron man tayong most recommended na OLA or online loan apps, pag-uusapan naman natin ngayon guys yung most not recommended na OLA. And actually guys, no, sobrang dami ng mga OLA na hindi talaga recommended na makikita lang natin sa Google Play Store. Pero yung mga babanggitin ko na OLA guys, ito yung mga nautangan ko kung saan naka-experience ako ng harassment. Kaya kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys, no, pag-uusapan natin ngayon yung mga most not recommended na mga OLA na huwag nyong ida-download kasi sobra talaga yung kanilang mga agent na mang-harass kahit hindi ka pa overdue, which is na-experience ko na talaga dito sa mga loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. And actually guys, marami pa talagang mga loan applications dyan sa Google Play Store na nagkakalat na hindi talaga recommended. Pero itong mga babanggitin ko guys, ito yung mga loan apps na nautangan ko kung saan hindi pa ako overdue, naka-experience na agad ako ng harassment or yung tipo na parang nanghaharas na or nagbabanta na agad sila kapag hindi ka nga nakapagbayad dun sa kanilang loan applications. So meron nga ako guys, no, 3 loan applications na babanggitin dito sa ating topic ngayon kung saan nanghaharas talaga sila or nagbabanta sila kahit hindi ka pa overdue sa kanilang loan apps. Like due date mo pa lang ngayon, meron na yan silang pagbabanta na kapag once nga daw na hindi ka nakapagbayad sa kanila is alam mo na kung ano daw yung gagawin mo. Like post ka na sa Facebook, tatawagan yung mga contact list mo, yung mga ginagawa talaga ng mga agent ng mga OLA. So mag-start muna ako guys, no, sa isang loan apps na very light lang naman yung na-experience ko at i-share ko din guys, no, kung ano yung experience ko dito sa mga OLA na to. So mag-start muna tayo guys, no, dito kay El Peso kung saan legit talaga guys, no, na kahit hindi ka pa overdue dito sa loan apps na to is nagbabanta na agad sila. Like bibigyan ka nila guys, no, ng time. Halimbawa 7 days to pay lang kasi dati itong si El Peso, ewan ko lang ngayon kasi hindi na talaga, dinilit ko na itong loan applications na to. So dati kasi guys, no, 7 days lang itong si El Peso. Then 6 days pa lang guys, mag-remind na yan sila na dapat mabayar mo na or masettle mo yung loan mo sa kanila sa kinabukasan pagka 7 days niya. Tapos bibigyan kanila guys, no, ng time kung saan dapat doon mismo sa time na yun is kailangan na settle mo na yung loan mo sa kanila. Like 12 PM. So yan yung minsan kadalasan guys, no, na in-offer ay na madalas na sinasabi nila na time kung saan kailangan mo nang masettle yung loan mo sa 12 PM kinabukasan. So ay nga guys, no, kinabukasan nun dito kay El Peso guys, no, biglang tumawag sa akin itong agent tapos tinanong niya sa akin kung anong oras ko daw ba masisettle yung loan ko sa kanila. So sinabi ko baka exactly 4 PM or mga 4:30 mga ganun kasi yun pa yung time na makakapera ako. So ayun, nung time na yun umabot na ng 4:30, wala pa yung pera ko at hinihintay ko pa talaga yung pera ko. Pero hindi ko pa ako nakabayad nung guys, no, ng 4:30. So tumawag ulit yung agent. At doon na siya guys, no, nagalit. Sinabi niya sa akin na bakit daw hindi pa daw nagre-reflect yung bayad ko dun sa kanilang applications. Kung saan tinaasan talaga niya ako ng boses. And that time guys, no, sobrang nanginig talaga yung katawan ko. Sobrang nanginig ako kasi hindi ko nagustuhan yung pagtataas ng boses ng agent dun sa tawag niya sa akin. So binabaan ko siya ng tawag, then kinalma ko muna yung sarili ko. Sobrang nabwisit talaga ako guys, no, dito sa agent ni El Peso kasi tinaasan nga niya ako ng boses. Imagine mo, hindi ka pa overdue ng 1 day tapos ganun agad yung pangtataas ng boses niya. So nung time na yun guys,
pinakalma ko yung sarili ko, tapos niludan ko yung number ko. Tinawagan ko ulit yung number na tumawag sa akin, pero iba na yung sumagot, hindi na yung babae na nagtasa ng boses. Pero sinabi ko dun sa kausap ko na yun na pwede ko bang makausap yung babaeng tinasan ako ng boses, sinabi ko. So yung time na yun, binigay naman yung cellphone, binigay niya yata yung cellphone dun sa kasama niya. Then nakausap ko nga yung agent na nagtasakan. Tapos nung time na yun, nagsusorry na sa akin yung agent, hindi naman daw niya ako tinaasan, ganito, nag-explain na siya guys na ganun lang naman, ganun lang talaga yung boses ko sir, ganito lang talaga ako. Excuse me sa agent ng El Peso dyan. Alam ko kung ano yung tono ng boses ng pangtataas, kaya wag nyo akong inaano dyan. And bago pala yun guys, no, nung habang kausap ko nga yung babae na tinaasan ako ng boses, alam mo yung sinabi ko guys, sabi ko, hindi ko pa naman diba overdue, so bakit kayo nagtataas sa akin ng boses? Sabi ko, kasi hindi pa naman talaga ako overdue, due date ko pa lang nung time na yun. Sabi, sorry sir, ganito, ganun, sabi nung ano. Then, alam nyo kung ano sinabi ko, babayaran ko na yung loan ko sa inyo, pero hindi na ako uutang sa inyo. Didelete ko yung loan application. So, ayun, after ko ma-settle yung bayad ko sa kanila, dinelete ko na yung loan apps. Dito kay El Peso. So yun guys, no, yung na-experience ko dito sa agent ni El Peso. Last year yun guys, no, mga August yata yun. And so sa mga may utang dito kay El Peso na-experience din yung na-experience ko or mas malala pa sa ginawa nila, please comment down below at i-share nyo yung experience nyo sa loan apps na to. So sa pangalawa naman natin guys, no, na medyo mas matindi ng kaunti dito kay El Peso, itong si Cashme. And gaya guys, no, kay El Peso, itong si Cashme, kahit hindi ka pa overdue dito sa loan apps na to, nagbabanta na agad sila na kapag once nga daw na hindi natin na-settle yung loan natin within the day ng due natin, alam na natin kung ano yung mangyayari sa atin. Hindi na bago yung mga ganitong pananakot nila. Which is, ang dami ko talagang na-receive guys ng mga text dito kay Cashme na iba-ibang number kahit hindi pa ako overdue dito sa loan apps na to. So, share ko guys, no, yung experience ko dito kay Cashme. So, ayun, nung time na yun guys, nasa island kami, pumunta kami ni mama. Marami kami guys, mostly mga relatives. So, dito, kulit na kulit sa akin si Cashme. Ang daming nagtitext sa akin. Iba-ibang number. Ang dami kong mga na-receive na text galing sa iba-ibang mga number. Pero, yun guys, no, is lahat yun is agent ni Cashme. Ewan ko lang guys, no, kung isang tao lang ba yun. Or isang tao lang yun na gumamit ng maraming number. Na saan nga, nag-remind na sila na bayaran ko na nga daw yung loan ko. Dito sa loan apps na to na si Cashme. And by that time guys, no, halos hindi ko na na-enjoy yung pinuntahan namin. Kasi nga pala, panay text at panay tawag nitong agent ni Cashme. Syempre ako naman guys, no, medyo kabado pa ako nung time na yon. Halos hindi ko pa alam yung gagawin ko. So ayun, ako naman nakipag-coordinate naman ako sa mga agent ni Cashme. Tin-text ko sila na ganito, na kung pwede bayaran ko na lang pag-uwi ko. Pero isa pa guys, no, sa mga nurse ko talaga na text na sinabi ng agent ni Cashme na hindi daw nila obligasyon na kung ano man yung nangyari sa amin or kung may problema man kami, ganun, dapat daw talagang bayaran namin yung utang namin. Which is tama naman na talagang babayaran natin yung utang na sa kanila. Pero kasi guys, no, hindi sila nakakaintindi na sa situation mo, like nasa island ka, tapos kung pwede bayaran mo lang pag uwi mo, ganun. Kulit talaga sila ng kulit guys, panay yung tawag, panay yung text, halos tinadtad na talaga ng text yung inbox ko. So ako naman guys, talagang nakikipag-usap talaga ako sa mga agent ni Cashme na kung pwede ganito, ganun. Nung time talaga na yun guys, naintindihan naman nila ako. Binigyan nila ako ng oras guys, no, like 3 PM. Dapat masettle ko na nga yung loan ko dito kay Cashme. So ako, lumampas na naman ako ng 3 PM kasi hindi pa naman kami nakakauwi. Ang dami ng pananakot, ang dami pang mabantak. Kung saan sinabi nila, bakit wala pang ganito? Bakit wala pang nag-reflect na bayad mo sa aming system? Alam mo ba kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo kapag hindi ka nakapagbayad sa tamang oras? Sinabi nung agent nitong si Cashme. So ako naman guys, sobrang kabado ako nung time na yun kasi wala pa talaga akong alam sa mga ganitong pananakot nila. So ako naman, hindi ko na na-enjoy yung pag-island namin.
sinabihan ko na agad si mama na uuwi na kami kasi meron pa akong babayaran, which is ito nga si Kashmi. So okay naman, pumayag naman si mama, umuwi na. Kapag uwi namin, tawag pa din ng tawag itong si Kashmi. Ang dami kong nabasang mga text nila, sobrang hahaba na ng mga text nila guys, na ganito, hindi pa daw nag-reflect yung bayad ko sa kanilang system. At ando na guys yung mga pambabanta nila, halos yung sinasabi na ipopost daw ako sa Facebook kapag hindi ako nakapagbayad sa nila. So ako naman, pagka-uwi ko talaga dito sa bahay, binayaran ko na itong si Kashmi at hindi na din ako umutang dito sa loan apps na to. After kong masettle yung bayad ko sa nila. So dito na tayo guys, no, sa pinakamatinding loan apps na grabe talaga akong mangharas yung mga agent itong loan apps na to. And yes, kagaya din siya guys ng dalawang loan apps na nabanggit ko na nagbibigay din sila ng time na dapat masettle mo na yung loan mo sa kanila dun sa mismong due date mo, within the day ng due date mo. So ako naman guys, actually mostly ang binibigay talaga ng time is 12 PM. So dapat 12 PM ng due date mo is masettle mo na yung loan mo dito kay Peso Here. So ako naman guys, lumampas ako ng 12 PM, ang dami ng pananakot sa akin itong mga agent ni Peso Here. Kung saan sinabi na ipopost daw na ako sa Facebook, itatawagan daw yung mga contact list ko, kakasuhan daw ako, ganun. Ang dami ng mga text guys. So ako naman sobrang kabado ako. And nung time na yun guys, nung due date ko na yun, wala talaga akong pera. So in-explain ko naman sa agent na kung pwede bukas na lang ng umaga, baka makahanap ako ng paraan. Which is hindi talaga pumayag guys, no, yung agent ni Peso Here. Imagine mo, sobrang dami ng text. Actually na-record ko pa talaga guys, no, yung mga text ng mga agent ni Peso Here, at yun yung magiging content ko sa next na vlog ko guys, itong si Peso Here. Iba-vlog ko siya, at yung mga na-receive kong text ng mga pananakot ng mga agent nitong si Peso Here ay iba-vlog ko din dun guys sa next content ko. So ayun guys, noon sobrang naka-receive talaga ako ng mga pananakot nitong si Peso Here, kahit na sa due date ko na yun guys na hindi na ako nakapagbayad kasi wala talaga akong pera nung time na yun. Kinabukasan, ang dami ko nang na-receive na mga text nila, tawags, yung mga yan, hanggang sa tinawagan na rin nila guys, no, yung mga nasa contact list ko. Pumunta pa dito sa bahay yung kakilala ko na sinabi niya may tumatawag daw sa kanyang agent, Peso Here daw, ganito. So ako naman guys, grabe, sabi ko, 1 day ka pa lang na overdue. Nawagan agad yung mga nasa contact list ko, sabi ko naman sa kanya, in-explain ko naman dun sa kakilala ko na huwag mo na lang sagutin, i-block mo na lang kasi mga agent yan ng mga na overdue lang naman ako ng 1 day. Tapos ganyan na agad, tinatawagan na agad yung mga contact list ko. Hindi sila nakakaintindi. Which is hindi talaga sila nakakaintindi kasi talagang naghahabol yan ng mga incentives ng mga agent na yan kapag hindi ka nakapagbayad sa mismong due date mo sa kanila. So ayun nga guys, no, na-overdue nga ako ng 1 day dito kay Peso Here. And pagka umaga, ang dami kong mga na-receive na text ng mga pangbabanta, pananakot. Kasama na dun guys, no, yung text nila na sobrang hindi ko talaga kinaya, which is yung shoot to kill yung family ko kapag lumabas daw kami ng bahay. So yung isa sa pinakamasakit talaga sa mga nabasa kong text galing sa mga agent nitong si Peso Here. Tapos ako nung time na, kasi overdue nga ako ng 1 day kasi hindi ako nakapagbayad sa kanila within the day ng due ko kasi wala talaga akong pera. Halos wala na akong hawak na pera, ganun. So nakiusap naman talaga ako sa agent pero hindi nga sila pumayag kasi alam ko naman talaga na may nahabol silang incentives yung mga hayop na agent na yan. And that time guys, no, ni-record ko talaga yung mga pambabanta at sobrang tindi ng pananakot nila. And hindi ko sure guys kung na-post na ba nila ako sa Facebook kasi nasundan talaga ako ng agent nitong si Peso Here. Kahit overdue ka lang ng 1 day, grabe na yung mga sobrang tindi agad talaga ng pambabanta nila sa'yo, to the point na halos sobrang makakabahan ka talaga sa mga text nila. Kasi nung time kasi na yun guys, no, hindi pa talaga ako aware sa mga dapat palang gawin kung na-harass na tayo ng mga agent. So ako sobrang takot talaga ako nung time na yun dito sa mga agent ni Peso Here kasi sobrang tindi talaga ng mga pananakot nila. Imagine mo, agent ka, tapos ipapakain mo sa family mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa parents mo, sa sarili mo, is galing sa mga pambabanta or pananakot sa mga kapwa mo Pilipino.
grabe ang tindi nyo, ang sobrang sama ng mga ugali nyo. Which is, alam nyo, dapat hindi ganun yung mga ginagawa nyo kasi hindi nyo din alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Although, alam ko naman na dapat kailangan talagang bayaran yung utang kasi utang is utang na dapat talaga nating bayaran, pero dapat idaan naman sa legal way ng paniningil, hindi sa pananakot, hindi sa pambabanta at pamamahiya doon sa mga client nyo. But anyway, ano pa ba yung bago sa inyo? Yan na talaga yung gawain nyo talaga simulat sa pool pa lang, kaya hindi na bago yan sa akin. Kaya ngayon at least aware na ako kung paano ko i-handle yung mga pananakot nyo, pambabanta, which is deadma lang talaga. Yun lang yung mga dededmay mo lang, like hindi ka talaga magpapa-apekto sa mga pananakot ng mga agent, sa mga text ng mga wisit ng mga agent na yan. So guys, no, sa mga naka-experience ng na-experience ko, like hindi ka pa overdue dito sa mga loan apps na to, please comment down below kung ano yung mga na-experience yung pananakot or pambabanta sa mga agent ng mga loan apps na yan. At i-share nyo guys kung ano yung mga OLA na yon. And actually guys, sobrang dami pa din talaga ng mga loan apps na hindi talaga recommended na ginagawa din nila yung ginawa sa akin nung itong 3 loan apps na nabanggit ko dito sa ating topic ngayon. Isa na doon guys, no, si Mocha Mocha, si Peramo, hindi ko alam guys, marami pa talaga sila guys na nang haharas or nang babanta kahit hindi ka pa overdue dito sa mga loan apps na yan. So comment down below guys, no, sa mga naka-experience ng na-experience ko. So yun lang naman guys, no, yung ating topic for today's video, at sobrang haba na guys, no, ng ating pinag-uusapan ngayon. Sa mga nagtiyagang panoorin itong vlog ko, thank you guys sa pagtsatsaga. So yun lang naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!